Bawat kilos ng pusa ay may misteryo. Hindi sila basta-basta hayop na kasama natin sa bahay. Sa katunayan, sa maraming kultura, lalo na sa Pilipinas, sila ay tinuturing na bantay sa hangganan ng nakikita at hindi nakikita. Mula sa kanilang matalim na pandama hanggang sa mga pamahiing bumabalot sa kanila, ang pusa ay tila may kakayahang magbunyag ng mga bagay bago pa man ito mangyari. Magandang araw sa ating lahat at welcome po muli sa ating YouTube channel. Sa videong ito, ating silipin at alamin ang 10 kakaibang bagay na nararamdaman ng mga pusa. Kalakip ng mga paniniwala at pamahiing nagbigay kulay sa ating kultura. Una ay ang mga paparating na sakuna, katulad ng lindol o bagyo. Bago pa man yumanig ang lupa o dumating ang bagyo, napapansin na ang mga pusa ay nagiging balisa. Naglalakad paikot-ikot, biglang nagtatakbuhan o nagtatago sa ilalim ng mesa. At minsan pa'y nag-iingay na tila nagbababala. Kapag lindol ang paparating, umaakyat sila sa mataas na lugar na para bang iniiwasan ang sahig na may kakaibang pagyanig. Samantala, kapag bagyo o malakas na ulan naman ang darating, madalas nilang linisin ang kanilang tainga at mukha. Humilata ng paikot na nakatalukbong ang buntot. At minsan ay nagiging sobrang lapit sa kanilang amo na parang humihingi ng proteksyon. Ayon sa pamahiin, kapag ang pusa ay paulit-ulit na naglilinis ng tenga, malakas na ulan ang paparating. At kung bigla silang nagtatakbuhan na tila walang dahilan, ito'y tanda ng nalalapit na lindol. Ito'y dahil mararamdaman nila ang vibration at atmospheric pressure na hindi agad nadarama ng tao. Pangalawa ay ang pagkamatay o ang pagpanaw. Kapansin-pansin na bago pumanaw ang isang taong may sakit, ang pusa ay nagiging tahimik ngunit laging nasa kanyang tabi. Madalas itong humihiga malapit sa kama, nakatitig ng matagal na para bang may alam na hindi kayang maipaliwanag ng tao. Hindi ito umaalis kahit walang pagkain o atensyong ibinibigay. Na tila nagbabantay o nakikiramay sa huling sandali ng may karamdaman. Ayon sa mga pamahiin, kapag ang pusa ay hindi umaalis sa paanan ng may sakit o paulit-ulit na dumadapa sa dibdib nito, senyales daw na nalalapit na ang kanyang pagpanaw, sapagkat marunong silang makadama ng paghina ng enerhiya at paglapit ng kamatayan. Sa ibang lugar, naniniwala rin kapag dumaan ang pusa sa ibabaw ng kabaong, mahihirapan ang kaluluwa ng yumao na makatawid. Pangatlo ay ang enerhiya at aura ng tao. Kapag ang isang tao ay may positibong enerhiya o magaan ang aura, napapansin na ang pusa ay kusa at malambing na lalapit. Madalas ay hihiga sa tabi, didikit ang katawan, o hahaplos gamit ang buntot na tila nagpapakita ng tiwala at proteksyon. Ngunit kapag negatibo ang enerhiya ng isang tao, nagiging mailap ang pusa. Iniiwasan siya. Tumititig ng matagal na parang nagmamasid. O minsan ay biglang nagiging agresibo, katulad ng pagkalmot o pagngiyaw. Sa paniniwala ng matatanda, ang paglapit ng pusa ay tanda ng dalisay na kalooban, samantalang ang paglayo o pag-iwas nila ay babala na ang taong iyon ay maaaring may dalang bigat, malas o negatibong impluwensya. Pang-apat ay ang presensya ng espiritu. Kapag may presensya ng isang espiritu, sinasabing kakaiba ang nagiging kilos ng pusa. Madalas itong tititig ng matagal sa isang sulok o sa kawalan na para bang may sinusundan ang kanyang mga mata.
bigla itong nangingyaw o naglalabas ng kakaibang tunog na tila pakikipag-usap. At minsan na may nagiging balisa, nagsusuklay ng balahibo o biglang tumatakbo at nagtatago ng walang malinaw na dahilan. May mga paniniwala rin na kapag ang buntot ng pusa ay tumindig at ang balahibo ay nag-alsa habang nakatitig sa isang lugar, tiyak na may nilalang na hindi nakikita ang naroroon. At sa mga pamahiin, ang ganitong kilos ay babala na may espiritu sa paligid, kung mabuti man ito o masama. Panglima ay ang pagbubuntis ng isang tao. Kapansin-pansin na ang pusa ay tila may kakaibang kutob pagdating sa pagbubuntis ng isang tao, lalo na ang kanyang amo, kahit bago pa ito makumpirma ng mismong tao. Madalas silang nagiging mas malapit, laging dumadapa sa tiyan ng buntis na para bang nagbibigay ng init at proteksyon, o kaya na may hindi umaalis sa kanyang tabi, lalo na sa oras ng pamamahinga. May mga ulat din na nagiging mas maamo at mapagmatsyag sila, na para bang bantay sa bawat galaw ng kanilang amo. Ayon sa pamahiin, kapag ang pusa ay kusang humihimlay sa tiyan ng babae, sinasabing ligtas at magiging maayos ang kanyang pagbubuntis. Ngunit kapag ito'y tumalon o naglalaro sa ibabaw ng tiyan, maaaring magdulot ng panganib o komplikasyon sa pagdadalang tao. Sa mga kwento rin ng matatanda, ang pag-aaway o malakas na pag-iyak ng dalawang pusa sa gabi, lalo na kapag malapit sa iyong bahay, ay pinaniniwalaang mayroong nabubuntis, lalo na kapag hindi pa ito nakumpirma ng karamihan. Pang-anim ay panahon ng pag-uwi. Bago pa man makarating ang kanyang amo sa bahay, ang pusa ay madalas makikitang nakaupo o nakahiga sa may pintuan, bintana o hagdanan na tila nag-aabang. At kung minsan ay biglang nagiging alerto, nakatingin sa labas o naglalakad paikot-ikot na para bang alam na may darating. May mga ulat na nagsasabing kahit wala pang tunog ng yapak o sasakyan, tila nararamdaman na nila ang presensya ng kanilang amo, na maaaring dulot ng kanilang matalas na pandinig at pang-amoy. Ngunit ayon sa pamahiin, ang ganitong kilos ng pusa ay tanda ng kanilang pagiging tagapagbantay, na nag-aalis ng malas at negatibong enerhiya bago pa man pumasok ang taong kanilang hinihintay. Pampito ay ang paparating na bisita. Kapag may paparating na bisita, ang pusa ay kadalasang nagiging alerto at nagpapakita ng kakaibang kilos. Minsan ay biglang umuupo sa pintuan o hagdanan na para bang naghihintay, o kaya'y paulit-ulit na nililinis ang kanyang mukha gamit ang mga paa. Ayon sa pamahiin, kapag nakita ang pusang nag-aayos ng mukha sa may pintuan, ito raw ay tanda na may darating na bisita. Ngunit kung ito'y tahimik na nakaupo at nakatitig palabas, sinasabing hindi ka nais-nais ang taong paparating. Sa gayon, ang simpleng kilos ng pusa ay nagiging paalala na may hindi pa alam ang tao, ngunit nababanaag na ng kanilang alagang hayop. Pangwalo ay ang pagbabago ng panahon. Sensitibo rin ang mga pusa sa pagbabago ng panahon. Napapansin silang nag-iiba ng kilos bago ang ulan o bago ang matinding init. Kapag may pagbabagong darating sa panahon, napapansin na ang pusa ay nagiging kakaiba ang kilos. Madalas itong naglilinis ng tenga at mukha, humihilata ng paikot habang nakatalukbong ang buntot na tila naghahanda sa malamig at basang klima. At minsan na may nakatitig lamang sa labas o sa bintana na parang inaabangan ang paparating na ulan. Sa ilang pagkakataon, nagiging tahimik at antukin sila.
na ayon sa siyensya ay bunga ng pagbabago sa hangin at atmospheric pressure. Ngunit ayon sa pamahiin, kapag masyadong abala ang pusa sa paglilinis ng sarili, lalo na ang tenga, ito'y tanda na may malakas na ulan o bagyong paparating. Pang-siyam ay ang kapahamakan o aksidente. May mga ulat na tila may kutob ang pusa kapag may paparating na aksidente o masamang pangyayari. Kapag may paparating na kapahamakan o aksidente, ang pusa ay kadalasang nagpapakita ng kakaibang kilos. Bigla itong nagiging iritable, kumakalmot sa pinto o gamit ng tao na parabang may binababala. At minsan ay tumatakbong palayo na tila may iniiwasan kahit wala namang malinaw na dahilan. May mga pagkakataon ding matagal silang nakatitig sa isang tao o biglang iiwas at hindi magpapalapit, na ayon sa matatanda ay tanda ng paparating na panganib. Sa pamahiin, ang ganitong asal ng pusa ay tinuturing na babala ng kalikasan o ng espiritu na may hindi kanais-nais na pangyayari na malapit ng maganap. At pang-sampu ay ang mga sikretong damdamin ng tao. Marunong ding makaramdam ang pusa ng lungkot o saya ng kanilang amo. Madalas silang lumalapit kapag may mabigat na damdamin ang tao. Kapansin-pansin na ang mga pusa ay may kakaibang paraan ng pagtugon sa mga sikretong damdamin ng tao, lalo na ng kanyang amo. Kung ang amo ay malungkot o nagdadala ng bigat sa kalooban, madalas lumalapit ang pusa, dumadapa sa kanyang dibdib o hita at nananatiling tahimik na kasama na tila sinisipsip ang negatibong enerhiya. Kapag ang amo naman ay masaya at payapa, makikitang malaya silang nakikipaglaro o kusang humihiga sa tabi niya. Ngunit kung may tinatagong pagkabalisa o kasinungalingan, may mga pagkakataon na ang pusa ay biglang umiiwas, tumitingin ng matalim o ayaw magpalapit, na parabang nababasa nila ang hindi maipahayag ng salita. Sa bawat lihim na kilos ng pusa ay nakatago ang mahaba at makulay na kasaysayan ng paniniwala at pamahiin. Bagamat may siyentipikong paliwanag ang ilan sa kanilang mga kilos, hindi may tatanggi na ang pusa ay nananatiling mahiwaga. Sila'y hindi lamang alaga. Sila'y gabay, tagapagtanggol at mga nilalang na nagdurugtong sa ating mundo at sa mundong hindi nakikita. Sa kanilang katahimikan, may paalala silang dala na may mga bagay sa ating kapaligiran na hindi kailanman kayang ipaliwanag ng lohika, at may mga pahiwatig na mas nauunawaan sa pakiramdam kaysa isipan. Marahil ito ang dahilan kung bakit sa paglipas ng panahon, nananatili silang kasama sa ating mga tahanan at kwento. Hindi lamang upang bigyan tayo ng aliw, kundi upang ipaalala na ang misteryo ng buhay ay laging naroroon. At minsan, sa mga mata ng isang pusa natin, ito unang nasisilayan. Maraming salamat po sa inyong panonood at sana po ay mayroon tayong natutunan sa videong ito. Good luck and God bless po sa ating lahat.